Sobrang kapal ng ano guys, snow. Ayan no. First experience ko to. Na makakita ng ganito kakapal ng snow. Nag-start na siya no Friday. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video guys, meron akong isang i-share sa inyo na announcement ng IRCC tungkol po sa mga international student. Okay, meron po silang i-implement na bagong rules para sa mga international student na gusto pong mag-aral dito sa Canada. Naghihigpit na po talaga ang Government of Canada para sa mga international student. Okay, ito yung mga pagbabago na gagawin po ng IRCC. Effective on September 1, yung mga international student who begin a study program that it's a part of curriculum, licensing arrangement will no longer be eligible for post-graduation work permit upon graduation. And they act as lawful with regards to post-graduation work permit eligibility. Hindi na po sila eligible na magkaroon ng PGWP o postgraduate work permit. Kasi ito, sa ngayon po, matik na po yan kapag nakapagtapos sila ng kanilang pag-aaral dito sa Canada ay magkakaroon po sila ng postgraduate work permit. Yan po ang ano nila dito na once na nakapagtapos sila ng pag-aaral ay meron po silang PGWP. Pero ngayon, effective ng September 1 ay hindi na po sila eligible. And then, ang IRCC po ay magbabawas na rin po ng 35% sa mga in-approve nila for the last year. Nag-base sila noong 2023 na magbabawas na sila ng 35% sa mga i-approve nila ng mga international students. So, ang laki ng bawas guys. So, pero depende pa yan sa area. Like dito daw sa Ontario, ay magbabawas dito ng mga 50% kasi depende po yan sa population ng lugar para sa pag-accept ng international student. And then, graduates of masters and other short graduate level programs will soon be eligible to apply for a 3-year work permit. Meron namang good news na para sa mga graduates of masters and other short graduate na magkakaroon sila ng 3-year work permit. So, habang meron silang work permit na 3 taon, hindi sila may stress na wala silang work kasi nga meron silang PGWP hanggang hindi pa po sila nakakapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. So, pero ito guys ay para sa mga graduates of master lang. Di tulad nung dati na lahat ng mga courses ay eligible po sa mga PGWP. Mapa 1 year man, mapa 2 years ay meron po talagang PGWP. Ang pagkakalim ko guys, kapag 1 year lang yung course mo ay magkakaroon ka lang ng PGWP ng for 1 year. Pero kung 2 years ang course mo ay magkakaroon ka ng 3 years. Okay, so ngayon binago na rin po ng IRCC. Tapos meron pong isang apektado sa mga international student din na kanilang mga spouse or common law ay hindi na po eligible na ma-sponsor nila para sa open work permit. Ang eligible na lang po ay yung mga may masterals at saka doctoral. Sila na lang po eligible na makapag-sponsor ng kanilang mga asawa or kanilang mga common law partner. Hindi tulad ngayon ay napaka-luwag po. Pero mukhang ang nangyayari sa i-implement nila anytime soon. Hindi pa sila nagsabi kung kailan nila i-implement ito. Siguro ngayon yung mga nag-apply ng mga for spousal permit ay naka-hold. Kasi nga, sabi ng ng IRCC ay naka-hold. So, anytime, pwede nilang i-implement itong spousal para sa mga international student na hindi na po sila eligible na mag-sponsor ng kanilang mga asawa nila dito sa kanilang mga partner kung hindi po sila mastera or hindi po doctoral yung kanilang mga course. Sobrang higpit guys. Biruin nyo, apektado din kanila yung mga asawa na hindi na po nila makakasama dito sa Canada. And then, meron pa pong in-announce yung IRCC na to implement the cap as of January 22, 2024, every student permit application submitted to IRCC will also require an attestation letter from a province or territory. Provinces and territories are expected to establish a process of issuing attestation letter to student by no later than March 31, 2024. So, kailangan mag-provide ang mga provinces ng mga attestation letter para sa mga mag-take na mga international student this coming SEM. Okay? So, kailangan makapag-provide agad yung provinces or territory ng kanilang attestation letter sa March 31, 2024. Talagang sobrang higpit na. So, apektado din po ang international student dito, lalo na po yung mga mag-approve na mag-aral na po ngayong pasok ng taon, ngayong spring, ngayon affected na sila. Okay, yung mga approved na mag-aral po dito para sa winter, para sa spring, ay kailangan na po na magkaroon ng attestation letter. So, alam ko guys, yung nito, yung apektado nito ay for winter SEM. Okay? Kasi sa March 31, kailangan mag-provide. So,
ganito yung po ang mangyayari nito, na ma-hold yung mga international students na approve na po ng visa nila. Anytime pwede sila pumunta dito sa Canada para mag-aral. Kaso, kailangan nila ng attestation letter na galing po sa province. So, ang ginagawa po ng mga ibang international students na na-approve na for winter saka spring ay midob na nila yung kanilang pag-aral kung winter, spring, or summer. Midob na nila kasi nga apektado sila dito sa attestation letter. Eh nga, ang ng Canada ay nagigpit na po sila. Diba nung effective January 1 din, ay nag-announce na rin sila na lahat ng proof of funds ng mga international student na gusto mag-aral dito sa Canada, kailangan makapag-provide sila ng 20,000 Canadian dollars. So, kahit tulad nung dati, na 10,000 CAD lang ang kailangan nila ng proof of funds. So, nasa around 400,000, ganun. Yun lang yung proof of funds. Tapos, hindi lang po yan proof of funds na kailangan nilang ipakita sa IRCC na kailangan ay bayad na rin po kanilang tuition fee for the whole year. So, proof of funds, 20,000 CAD, and then 1 year tuition fee paid, and then kailangan meron ka pang allowance. So, ang sabi ay nagiging dahilan daw po ay tumataas na po yung tuition, international student, at saka nagkakaroon po ng problema sa bahay, nagkakaroon po ng crisis po sa bahay. Kaya yan po ang siguro nakita ng government ng Canada at IRCC na kailangan nilang magbawas muna. So, magigpit sila sa mga international student. Alam niyo naman guys na may mga international student din kasi na kumukuha sa food banks ng kanilang mga pagkain na hindi naman talaga dapat. Kasi nga, kaya nga sila international student dito ay meron silang enough money na sustentuhan na yung kanilang pag-aral dito sa Canada. Manigurado nakakarating po yan sa IRC o sa government ng Canada kasi nga may record naman yan sa food banks kung kayo ay kukuha ng mga pagkain. So, babawasan na po yung mga parating na mga international student dito sa Canada. So, buong lugar po sa Canada ay yan po ang i-implement. So, yun lang guys, na-share ko lang sa inyo yung bagong announcement ng IRCC at saka ng Government of Canada about po sa mga international student na maghigpit na po sila sa kanilang application, sa mga kanilang pag-approve sa mga international student para po mabawasan na po yung mga paparating dito. Ayusin muna nila. Meron yan 2 years cap mga international student. Yun lang guys! So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung video ko at nakakatulong po sa inyo. Please, pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago ko ang video. So, good luck po! Thank you for watching! Bye! God bless us all!